6. Oops, nawala. Ito. Yan. Okay, so recording has started. Tapos share ko lang yung discussion for the problem on temperature. Share this window. Ayan. Now, paki-feedback lang ako kung, oops, teka, nawala. Sorry, nawala. Ayan. Okay, kindly give me feedback kung nakikita na yung sinishare ko. Again, anybody? Yes po, sir. Kita Yes po. po, sir. Sige. Thank you. Start ko na, slideshow na to. Ito yung ayan, problem number 6. Now, as I have discussed, problems on temperature, ang i-expect nyo lagi would be conversion. Okay? Hindi katulad sa pressure, maraming application from number 1 up to number 5. Tapos pagdating dito sa number 6, isa na lang para sa temperature. Kasi iisa lang ang tema talaga ng problems for temperature, more on conversion. Kaya nga yung discussion natin, yung sa lecture, kung natatandaan ninyo, dinerive pa natin uli yung conversion between Celsius and Fahrenheit. Okay? So tulad ng problem na to, basahin ko muna. A new temperature scale is desired with freezing of water at 0 degrees X and boiling occurring at 1000 degrees X. So kunwari may bagong may bagong temperature scale bukod doon sa dalawa, yung Celsius at yung Fahrenheit. Okay? So sabihin natin na ito raw bagong temperature scale is degrees X, na meron siyang freezing point of water 0, so parang katulad sa Celsius, 0 din. Pero pagdating sa boiling point, medyo mataas, 1,000. But recall, sa Celsius, 100 lang yon. But still, ang assumption dito, hindi na lang binanggit, this is at standard atmospheric pressure. Yung natatandaan niyo lagi, yung kabisado nating boiling point, freezing point ng tubig sa Celsius tsaka sa Fahrenheit. Huwag kalimutan yon. That is at standard atmospheric pressure. Okay? So, dito sa bagong temperature, yun din ang magiging assumption natin. So, yung binigay na freezing point and boiling point dito will be at standard atmospheric pressure. Okay? So, you are required now to derive a conversion between degrees Celsius and degrees X. So, ito yung unang tanong. But be careful, dito sa unang tanong, dapat dalawa ang sagot ninyo. Okay? Kasi ang tanong, derive a conversion. So, hindi lang isang equation ang ipapakita nyo. Dalawa. So, let's say degrees Celsius, gagawin yung degrees X. And the other way around. Yung degrees X, gagawin yung degrees Celsius. So, dalawa yan, for the first question. Then, pangalawa, what is the conversion in determining the absolute temperature for degrees X scale? So, kung i-convert sa absolute yung degrees X, ano naman yung conversion niya? Parang kung sa Celsius, ina-add natin 273. Kung tandaan niyo pa, di ba? Para maging absolute yung degree Celsius, magiging Kelvin. Tapos sa Fahrenheit naman, ang ina-add natin is 460. Di ba? Para maging absolute yung degree Fahrenheit, magiging degree Rankine or Rankine. Okay? So kung sa bagong temperature scale na to, degrees X, ano naman yung dapat nyong i-add para maging absolute na siya? Okay? So, dalawang tanong, pero kung tutuusin, ang final answers natin will be 3. Tatlo. Ulitin ko, dalawa dun sa unang tanong, tapos isa dun sa pangalawang tanong. Okay? So, figure and given, pinagsama ko na, comparing now the two temperature scales. So,
Alisin muna natin yung Fahrenheit. Total, hindi naman tinatanong. Ang tanong is conversion between degrees X and degrees Celsius scale. So, kalimutan mo na yung sa Fahrenheit, ha? Pero not necessarily kakalimutan, ha? Yung boiling point at freezing point. Dapat lagi ng tanda yun. Okay? So, i-compare lang muna natin tong dalawa. Pakita natin yung dalawang reference point. Freezing point, itong nasa baba. Nasa taas is boiling point. Tapos ilagay na natin yung value nila. So, dun sa bagong temperature scale, 0, freezing point, 1,000, boiling point. Sa Celsius, i-recall natin to. So, 0 pa rin ang freezing point niyan, tapos 100 ang Celsius. Kung ikukumpara siya sa Fahrenheit, dapat huwag nyo rin kalimutan, ha, kung ano yung sa Fahrenheit. So, just to recall, sa Fahrenheit naman, this is 32, freezing point. Doon sa boiling point, 212. So, again, huwag nyo kakalimutan yan, ha. Now, paano nga natin i-derive yung conversion between these two? Recall yung ginawa natin sa Celsius at sa Fahrenheit. Let's say may reading tayo dito sa degrees X scale. Yun yung corresponding reading naman sa kabila in Celsius. Tapos magre-ratio and proportion tayo dito, no? Anong ratio and proportion? Yung small difference is to the bigger difference. Pwede rin baliktad, walang problema. That will just give us the same result. Gusto nyo, big difference to small difference. Basta kung ano gagawin sa isang side ng equation, on the other side, you have to do the same. Okay? So ito, yung small difference dito, kung ano yung reading minus the freezing point. Okay? So for both, 4 degrees X at 4 degrees Celsius. Tapos yung bigger difference, yung mas malaking difference, the difference between the two reference points. Boiling point minus the freezing point. Okay? So sa degrees X, yung reading niya, degrees X minus 0 or simply degrees X. Sa Celsius, ganun din. Ano reading, equivalent reading niya, degrees Celsius minus 0 or degrees Celsius. Tapos yung bigger difference, boiling point minus freezing point. So sa degrees X, that is 1,000 minus 0 or 1,000. Tapos sa degrees Celsius naman, that is 100 minus 0 or 100. So may mga differences na tayo. Then, kunin na natin yung ratio and proportion. Okay? So conversion muna between degrees Celsius and degrees X. Ulitin ko, dalawa ang sagot dapat dito. Okay? So, ratio and proportion, ito na yung small difference, degrees X is 2. The bigger difference, 1,000. So, ganun din dapat sa kabilang side. Degrees Celsius, small difference is to the bigger difference, 100. Now, kung babaliktarin nyo, pareho lang yan, ha? Kasi both sides dapat mabaliktad. Pagka bigger difference into the smaller difference, 1,000 all over X to, tapos 100 all over Celsius. That will just give us the same result. Okay? So, yan na yung pinaka-working equation natin. Solving muna natin yung degrees X, cross-multiply yung 1,000, cancel yung dalawang 0. 1,000 divided by 100, that will be 10. So, meaning, given degrees Celsius, gagawin yung degrees X, multiply by 10. So, after neto, dapat may isa pa. Kung susolve nyo naman yung degrees Celsius, given yung degrees X, yung 10 dito, cross-multiply nyo uli, bababa to, no? Madi-divide ngayon. So, ito yung pangalawang sagot. Given degrees X, kukunin nyo yung degrees Celsius, divide by 10. Okay? So, dalawa, ha? Baka makalimutan yung isa, sayang. May puntos pareho yan. Okay? Then, yung conversion naman, para ma-determine yung absolute temperature ng degrees X, kukompare uli natin, no? Yung dalawang temperature scale ito, but this time considering the absolute temperature. Okay? So, also we will take ratio and proportion. So, una, boiling point to freezing point in absolute temperature. So, para sa degrees X, tapos later para sa degrees Celsius. So, ratio and proportion pa rin. Okay? So, pwede rin baliktad to. Pwedeng freezing point to boiling point. But dapat ganun din sa kabilang side ng equation. Okay?
And again, that will just give us the same result. So, kung boiling point to freezing point, gagawin nating absolute muna, ano? So, ano yung i-add sa degrees x para maging absolute siya? So, let's say A. Yan, A. Ito yung susolve nyo. A is the conversion to absolute temperature for degrees x scale. So, 1,000 yung boiling point degrees x plus A. Tapos is 2, the freezing point. Ang freezing point naman is 0, so plus A uli para maging absolute. Okay? Or simply 1,000 plus A all over A. Then sa Celsius, you do the same. So boiling point uli ang mauna bago yung freezing point. So sa Celsius, ito alam na natin, ano? 100 Celsius yung boiling point para gawing absolute yan. Ito yung ina-add natin, 273. Okay? So 100 plus 273, that will be 373 Kelvin or degree Kelvin. Then yung freezing point naman, 0. So plus 273, that will now be 273 Kelvin. Okay? So again, yan ang pinaka-work equation natin. Solve nyo na yung A. So yung A dito sa baba, A na lang to, no? Kasi plus 0, cross multiply nyo doon, no? 100 plus 273, that will be 373. So ito na siya. Okay? 8 times 373. Tapos yung sa baba naman ng Celsius, ito absolute 0. Yung sa freezing point, 0 plus 273 or simply 273. Iko-cross multiply nyo naman doon. Yung dito sa kabilang side sa taas para sa degrees Celsius. Degrees X. Ito yung 1,000 plus A. Ayan, ito naman yan, ha? So, 1,000 plus A multiplied by 273. Okay? So, simplify na natin. Isa na lang yung unknown nito, yung A. Yung 273 dito, i-distribute nyo. Ayan, 273 times 1,000, 273,000. Tapos plus 273 multiplied by A. So that is 273A. Equal to 373A. Solve for A, lipat na tong 273A sa kabilang side, na ma-minus yan. So ito na yon. 373A minus 273A, that will be 100. Medyo sinorkat na lang dito, na? So 100A. Tapos ang matitira sa side na to, yung 273,000. So, solve na for A, divide by 100. So, 273,000 divide by 100. Ito na yung sagot. 2,730. So, meaning, yan yung kailangan nating i-add sa degrees X, yung bagong temperature scale, para maging absolute siya. Ulitin ko, no? Ang kapareho nito yung sa Celsius, dapat i-add ang 273. Tapos sa Fahrenheit naman, dapat i-add yung 460. So dito sa bagong temperature scale, ito naman yung kailangang i-add para maging absolute yung degrees X scale. Okay? So 273. 2,730 rather. Okay? 2,730. So, ganito lang kadalasan talaga, ha, ang tema ng problem sa temperature. More on conversion lang. Okay? Kaya pag-aralan nyo maigi, ha, yung conversion kung paano na-derive yun. Okay? So, kung ito na lang yung kulang, okay na tayo. Tapos na yung buong problems for the prelim period. Okay? Tama. So, ang bala ko pala noon is isingit lang to. Tapos afterwards, we will now conduct the prelim evaluation. Okay? So at least next meeting, evaluation na kagad. Hindi na nabawasan, no, yung oras para dito. So nadagdagan pa yung time nyo, no, for reviewing. Okay? So tuloy-tuloy lang, ha, pag-review. Escape ko muna to. Ayan. Tapos bago ko i-stop sharing, baka meron kayong gustong itanong. Anybody, singit lang, no? You can butt in.
Good afternoon po, sir. Yes, good afternoon. Sige, Sir, go ahead. question ako regarding po dun sa A. Will there be any Mhm. units po for A? And if meron po, ano po yun? Actually, wala. Kasi tinatanong lang kung ano yung conversion. Parang yung yung 273 tsaka yung 460. Wala siyang unit kasi yan yung ina-add, Pero pag in-add mo na, doon na magkakaroon ng panibagong unit. Nakuha niyo? Kunwari sa Celsius, ano yung ina-add? 273. Pag in-add na natin yung 273, magiging Kelvin na. Yun yung absolute temperature unit for degrees Celsius. Okay? So, pagiging Kelvin or degrees Kelvin. Pag in-add na, no, ng 273. Parang sa Fahrenheit. Yung 460, kung tutusin, walang unit, no? Kasi yan yung i-add mo para maging absolute yung Fahrenheit. Ngayon, pagka na-add mo na siya, magiging, instead of Fahrenheit na, magiging Rankine, capital R. Degree Rankine or Rankine. Okay? So, parang ito rin. Para maging absolute yung degrees X, yung 2,730 ang kailangan nating i-add. Kaya lang kung ano yung magiging unit niya, question pa rin yun. Total, hindi naman yun ang tinatanong. Nakuha niya? Hindi na natin alam kung ano pa yung magiging tawag dun sa unit ng absolute degrees X scale. Okay? So parang ano na to? Baka gawin niyang degrees G o whatever kung ano man yung kung sino man yung mag-iimbento nito ganun, ha? So since ang tinatanong lang ano yung conversion, ito lang siya. Definitely walang unit, ha? Walang unit 'yan. Kasi kung titignan nyo dito sa ratio and proportion, yung sa Celsius plus 273 degree Kelvin yun, Tapos 0 plus 273 maging degree Kelvin din yan. Cancel yung units sa'yo. Okay? Kaya definitely dimensionless yung A mo. Ibig sabihin ng walang units. Okay, malinaw na ba yung nagtanong? Yes po, sir. Thank you po. Okay. So yung iba, baka may tanong pa bago natin to iwan. Sir, So, sige lang. At hindi ko nakikita kung nagre-raise kayo ng hand, no? Ang nasa monitor ko kasi yung presentation. Sige, pasok lang. Anong tanong? sir, ask ko lang po sa po, exam po. Kung ilang Anong, decimal po yung need na anim po ba? again. Medyo choppy Kung dating ilang mo, Iha. decimal po yung need sa exam po. Pagra-round off. May binanggit na ako, di ba, tungkol sa rounding off. So, tandaan nyo na Opo. lang yon. Tandaan nyo na lang yung binanggit ko tungkol sa rounding off. Di ba, sabi ko noon, recall nyo, pagka thousands pataas, that is 4 digits, no, pataas. Tapos meron decimal places, dire-diretso. So, up to 2 decimal places, pwede na yon. Kaya lang kung mababawasan na yung digits, hindi na thousands. Hundreds na lang yung sagot, no? Hundreds, pero may point something pa rin, tuloy-tuloy. O, di ba sabi ko, dagdag ka ng isa. Magiging 3 decimal places yon. Okay? Ngayon, naging tens. 2 digits na lang. Pero may decimal point pa rin. Marami, tuloy-tuloy. Dagdag ka lang uli isa, magiging 4 decimal places na. And so on, no? Once, 1 digit, dagdag uli ng isa, so 5 decimal places. Kung 0 point something na ang sagot, dagdag uli isa, magiging 6 decimal places na. So, recall nyo yun, ha? Hanggang sa pag sobrang liit na, 0.000 something, gamitan nyo na ng, ano yon, scientific notation. Di ba? Yung magtitira ka lang ng isa, tapos kunwari, 1.234.5, maski 4 digits na lang yan. 4 decimal places na lang yan. Tapos times 10 to the negative kung ilang negative places yung minus mo, no? So, yun yung scientific notation yan. Para wag lang basta-basta magtanggal ng mga significant figures. Okay?
So recall nyo lang yung ini-explain sa inyo lagi ha, yung binabanggit sa inyo. So about the rounding off. Okay? Thank you po, Malinaw sir. na ba 'yon? Malinaw na? So, ask Okay. ko lang po, sir, kung Sige. nag-a-apply sa Kung solution, habang nagsusolution po kami, kunyari may decimal po. anong tanong naman doon? Kung mag-a-apply din po yung run-off po, kung Again? kunyari po sa unang solution po namin, may 1,000 na po, kunyari 1,000. 2 digits, may decimal po, 2 digits decimal na po ba yung ilalagay namin? Or, Yun nga, yun yung sinasabi ko. Yun yung ina-explain ko. Di ba? Ngayon, kung hundreds lang yung sagot mo, dagdag ka ng isa. Magiging 3 decimal places. Nakuha mo? sir, thank you po. Oh, ganun lang ha. Huwag kayo malito roon. Masyadong hindi, basta tandaan nyo lang yun, yung rule natin doon. Okay? Any other questions? Baka may tanong pa. Kasi kung wala na, pwede ko nang stop sharing to, ha? Para hindi ko muna ini-stop sharing kasi baka may babalikan tayo o whatever, ha? Kung wala na, pwede ko nang stop sharing, ha? Okay, stop sharing. Tapos, close ko lang. O, ayan. Okay? Then, balik naman tayo dun sa yung binabanggit ko kanina. Pakita ko lang yung sa lecture mismo. Yung merong kayong kopya, no? Yung hard copy, yung pina-photocopy nyo. Ito siya, teka. Oops. Share ko lang uli, ha? Yan. Balikan natin. Again, paki-feedback lang ako kung nakikita nyo na yung sinishare ko. Kita po. Okay na, sige. Lalakihan ko lang, ha? Yan. Ito na yung last lecture dun sa last set na pina-photocopy ninyo. Pero sabi ko nga, pang ano na to, start na ng midterm kung tutusin. So, since medyo na-late kayo, i-advance ko naman kayo sa lecture discussion. Ha? So, conservation of mass or mass concepts. Dito ang sinasabi lang, law on conservation of mass states that mass is indestructible, meaning cannot be destroyed. Okay? So, kunwari, merong mass ka dyan, pinasabog mo yan, nandyan pa rin yung mass. Kumbaga, yung mga pieces na kumalat, kung may ipon mo yon, yung pa rin yung total amount of matter, no, in that body. Kaya mass is indestructible. Okay? Then, may pinakita rito relation between mass rate, density, velocity, and cross-sectional area. The cross-sectional area being perpendicular to the mass flow. Okay? So, pag sinabing mass rate uli, per unit time to ha, huwag kakalimutan yon. Pagka nakita nyo yung rate, ayan o, rate. So, mass flow rate, M prime or M dot, density multiplied by the area, cross-sectional area multiplied by the velocity. Okay? Then, from the law on conservation of mass, ito yung pinaka-general equation natin. Yung mass na papasok will be equal to ano yung pagbabago sa mass plus ano yung lalabas. So, general equation yan. Pwede natin sabihin non-flow system to, pero sa ngayon, hindi na masyado gamit yung non-flow system sa mga bagong libro. Instead, ang ginagamit nilang term is unsteady state or unsteady flow system. Pwedeng magkaroon pa rin ng flow, pero hindi steady. Kasi minsan yung non-flow, baka mamaya i-take na literal, ang isipin talaga walang flow. Okay? So, pwede rin may flow pero hindi siya steady. Okay? Hindi steady flow. That will still fall under this concept. Yan. So, pwede rin in terms of rate. Ayan o, mass flow rate in equal to ano yung pagbabago sa mass rate, change in mass rate,
plus ano yung mass flow rate out. Okay? Then, pag naging steady flow na yung mass, yung system, yung mismong fluid na kinoconsider natin, yung substance, no? Under steady flow system na siya, that's the time yung delta M will be equal to 0. So meaning pag steady state or steady flow, walang change in mass. So kung walang change in mass, that will be 0, magiging mass in equal to mass out na siya. Okay? Ito yung kadalasan nare-recall nung mga ME namin, ano? Yung mga ME. Kasi kadalasan sa mechanical engineering field, yung mga thermodynamic systems, mga heat engines, or other thermodynamic heat systems falls under this condition, steady flow. Okay? Kaya pagdating sa higher application, yung mga higher energy and heat courses, ina-apply na kagad no? Inaalam na namin kagad kung ano yung sistema. So kadalasan nga, steady state system siya. Kaya delta M is 0. So madalas nilang ma-encounter ito na. Mass in equal to mass out. Yan. Pati sa energy, ganun din eh. Energy in equal to energy out. So, ang nakakalimutan nila yung pinakaumpisa ito. So, yan ang lagi kong nire-remind sa kanila. Huwag ka agad-agad na ituturing yung isang sistema as steady flow. Parang ito yung generalize. Sama mo muna yung delta M. Tapos pag-aralan maigi kung yung sistema ba talaga, pwedeng sabihin steady flow or steady state. That's the time na pwede mo nang i-neglect yung delta M or delta M equal to 0. Yan. Okay? Also again, mass flow rate, mass per unit time. Correspondingly, yung volume natin, may ganun din. Volume flow rate, volume all over time. So medyo to parang medyo shortcut na to. So if we will go into details, lalo na paano na-derive tong relation, mass flow rate, with density, area, and velocity, nandito naman siya. Stop sharing ko lang to. Okay. Close ko lang siya. Tapos ang i-share ko naman yung isa, ha? Teka. Ayan. Again, paki-feedback lang ako kung kita na ba yung i-share ko uli. Yes Anybody? po, sir. Kita na, sige. Slideshow ko naman siya, ha? Sa slideshow siya. So ito rin yun, no? Ito yung umpisa. So paano na-derive tong equation ng mass flow rate with respect to the density, the area, and the velocity. Okay? So, puntahan natin yung next slide. Ito yon. Sa next slide, makikita nyo, itong kulay green, no, na drawing dito. Parang ano to? Sabihin na natin na pipe or any circular conduit. Circular meaning yung cross-section niya, ito, no? Yung A, area natin is area of a circle. Kung given yung diameter, simply that is pi all over 4 diameter square. Tapos inside, may nagfo-flow na fluid. Yan. Any fluid, no? May magfo-flow na fluid yan. So kung may nagfo-flow, meron siyang velocity. So ito yung velocity niya. Imbis na bar, ito lang kasi yung nakita kong available. So ito lang muna yung ginamit ko, yung parang sa Enye, no? Pero bar, dapat yan bar, small v bar. Yung ginagamit kong symbol para sa density. Okay? Tapos ang kinonsider dito, a certain travel of the fluid, distance S. Yan. Inside the conduit. Okay? So, consider now length S. Ito. Traveled by the fluid. Tapos, i-calculate natin ano yung volume niya considering that distance S. So, kung circular to, simply the volume is the area multiplied by the length. So, yung length niya is S. So, ito na yon. Okay? Then, ang kinonsider ngayon, yung per unit time. Meaning, yung buong equation na to, i-divide nyo by the time.
So on this side, volume divide by time. Sa kabilang side naman na equation, area times the distance divide by time. Okay? O, tapos palitan na natin, no? Yung volume divide by time, ito na yung volume flow rate natin. Per unit time na siya, no? Volume flow rate. Tapos doon sa area times the distance divide by the time, we all know that distance divide by time is the velocity. So, palitan na rin natin yung S all over time ng velocity. Kaya, ang lalabas, eto na. Yan. Wala pa yung mass, ha? Wala pa yung mass flow rate. Volume flow rate muna talaga. Yung unang madederive. So, volume flow rate equal to the area, cross-sectional area, times the velocity. So, ang tawag dito, kung sa fluid mechanics, baka may fluid mechanics din kayo, ano? Baka kailanganin nyo rin yon. So, if ever na may fluid mechanics kayo, pagka nakita na yung tungkol sa mga fluid flow, ito yun, continuity equation. Okay? Sa amin nga, minsan pinapalitan pa yung capital V prime, no? Ng Q. Q ang ginagamit nila, capital Q prime. But sa termo, yung Q, specifically, ginagamit natin sa heat muna. Okay? Kaya pwedeng ito lang muna yung gamitin natin, ha? Capital V tapos apostrophe. Or dot. Minsan sabi ko, dot tuldok, no? Makikita nyo yan. So, ito yung continuity equation or discharge rate or discharge flow rate. So, area times the velocity. Pasok na natin yung mass. Paano papasok yung mass? Recall common property of matter, density. Density is mass all over volume, basically, di ba? Or, kung per unit time yung volume, dapat ang partner niya, mass per unit time din. So, dito kasi, total mass, total volume. O, kung mass flow rate, dapat volume flow rate. Kung per unit time, dapat parehong per unit time. Pwede ring ano to, no? Hindi ko lang pinakita. Kung change in mass ang gagamitin nyo, dapat ang kapartner niya, change in volume. Okay? So, see the pattern, ha? So, gamitin natin tong rate, yung per unit time. Okay? Tapos, solvein mo yung volume flow rate using now the density. Kung cross-multiply mo yan, bababa yung density, kaya volume flow rate is mass flow rate all over the density. Tapos yung kanina, volume flow rate is area times the velocity. Ito. So, ang gawin nyo ngayon, cross-multiply mo na yung density. Yun. Doon lalabas yung mass flow rate equal to density times the area times the velocity. Okay? So, yan yung kung paano na-derive, yung relation. Minsan nga, instead of density, baka mamaya makita nyo specific volume. Ingat din kayo, no? O, pwede naman kasi density is the reciprocal of the specific volume. Kung density mass over volume, specific volume is volume all over mass. Kaya kung specific volume ang gagamitin dito, area times the velocity divided by specific volume. Yung small b, yung isa pang small b. Okay? So, pwede yun, ha? Then, from the law on conservation of mass, ito, parang binalikan na lang uli, yung later part, no? So, mass in, mass out, delta M. Again, yung generalized concept. Tapos, tsaka nyo na lang i-apply, pag-aralin maigi, kung talagang steady flow yung system. So, kung steady flow yung mass, delta M will be 0. Kaya magiging mass in, mass out, or in terms of flow rate, mass flow rate in the same as mass flow rate out. Delta M being 0 or negligible. Basta steady flow. Okay, yung system. So, I think this is the last slide. Ayan, problem na yung matitira dyan. So, at least nauna na kayo sa lecture discussion. Okay? So, escape ko lang to. Again, bago ko stop sharing, baka may tanong dito sa mass concepts. Hindi ko na siningitan ng problems, ha? Baka mamaya malito lang kayo. So, mag-focus lang muna kayo doon sa nire-review ninyo simula sa umpisang topic natin hanggang sa temperature. So, magmula units, no? System of units, ano yung mga nirecall nating concept para ma-apply yung system of units, o tapos pressure, up to temperature. Okay?
So, recall niyo yun. At least mahaba-haba yung time niyo pagre-review, ha? Kung wala nang tanong siguro dito, stop sharing ko na rin to. Ayan. Ko-close ko lang. Oh, yan. So, any questions? As I've said kanina, no? Synchronous, saglit lang, wala pang isang oras. But we will now shift to asynchronous. Open lang tong MS Team natin. So kung may mga tanong kayo, may naisip pa kayong gustong itanong do sa mga naunang topics, i-message nyo lang ako dito. Okay? Then I'll attend to that. Sasagutin ko rin naman kagad yan. Hanggang do sa time natin, ha? Up to 4 p.m. Okay? Yung mga billing ko about the test booklets, ha? They provide test booklets. Dapat pagka dating nyo next week, naka-ready na yun, ha? Hindi yung doon pa lang kayo mag-i-staple, ha? Yung iba kasi, yung mga nauna sa inyo, pagdating doon hindi pa na itupi man lang yung mga long bond papers. Again, long bond ang gagamitin, ha? Wag short, wag A4. So long bond papers, part 1, part 2. Part 1 will be the quiz, part 2 will be the exam. So tama-tama na yung mga 4 sheets o kaya 5 long bond papers. Kasi pag finold mo nga, 'di ba? Sabi ko mata times 2 naman, no, yung pages. Okay? So wag mo na sulatan yung instructions kung ano ilalagay nyo sa heading pagdating na nung evaluation schedule natin. By next meeting na. Doon ko na lang sasabihin ano yung mga isusulat nyo. Okay? So, any questions regarding those things? So, tuloy-tuloy lang review, ha? Okay? Kung wala nang tanong kasi, pwede na nating i-end yung synchronous session, then we'll now shift to asynchronous. Okay? Okay lang. Bago tayo mag-leave dito sa meeting room natin, sa chat room, ha? Again, after discussion, sabi ko, magte-take uli ako ng screenshot. Ha? So again, request ko lang uli, baka pwedeng buksan saglit lang uli yung cameras nyo. Lilipat ko lang uli sa together mode, yung view. Okay? This time, gamitin natin yung dark seats. Yan, napalitan na, no, yung dark seats. So again, yung mga pwedeng mag-open, saglit lang to. Sige, open nyo na, habol na. Makikita ko dito yung mga hindi nag-open. 2, 4, 6, 7. Mayroon pang 7. At least alang kilala ka agad. Ayan, nandyan sila. Kung sino hindi nag-open. Malamang ito na yung tulog na, di ba? Okay? Or, wag naman sana, baka ito yung mga nadali ng mga flu, influenza. Yun ang reason, no? Kaya, yung DepEd, nag-suspend, no, sa NCR because of the increasing cases daw ng influenza. Okay? So, ingat, ha? Ingat. Meron pang 4, meron pang 3, habol pa. Hindi na habol tong 3. 2 na lang, ayaw pa mag-open. Sige, at least kilala ko naman kung sino yung 2 yan, ha? Kita naman dito. Ready na kayo, ha? Ready na. So, full screen. Yan. So, nakapag-take na ako ng screenshot. Pwede nyo nang i-off yung cameras ninyo. Sige, salamat. Salamat ulit. I-off nyo na muna yung cameras nyo. Balik tayo sa gallery view. Yan. Baka may tanong pa kasi kayo. But I'll repeat, ha? Kukunin ko yung official dito na attendance nyo. Ayan. Mada-download ko yan. So, da-download ko na, ha? Bago kayo mag-leave. So, download attendance list. Ayan. Nandito naman yan, Download attendance list. Okay?
So, downloaded na ang attendance list. Okay na tayo. Ayan. Close ko lang muna itong participants. So, again, kung wala nang tanong, I think that's all for our synchronous session. Asynchronous na muna tayo. Okay? So, ingat lang ha doon sa influenza. Take care of yourselves, okay? So, kung wala na, you may now leave the meeting room. Okay, so good day again. Good afternoon, everybody. Thank you po, sir. Okay, Thank you, sige. sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Okay. Thank you po. Review uli review. Thank you po, sir. Okay. Sige, ako yung last. Ayan. I-end ko na yung meeting. Meeting end.